Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila dismayado ang China sa pagkakahalal ng bagong Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te. Hindi natutuwa ang China sa naging resulta ng botohan at ngayon ay idadamay pa ang ilang mga bansa gaya na lamang ng Pilipinas nang dahil lamang sa pagbati natin sa bagong halal na Pangulo ng Taiwan. Hindi magiging madali para sa bagong Pangulo ng Taiwan ang kanyang 4 na taong panunungkulan bilang Pangulo ng Taiwan. Ito ay ayon mismo sa China. Si Lai Ching-te o William Lai ay nagmula sa Democratic Progressive Party o DPP. Siya ang kasalukuyang vice-presidente ng Taiwan kaya para lang din siyang napromote sa kanyang posisyon. Hindi natuwa ang China sa naging resulta ng botohan, habang nagustuhan naman ng bansang Estados Unidos ang naging resulta na sa katunayan ay nagpadala pa ang Amerika ng mga espesyal na delegado patungong Taiwan upang batiin si Lai. Si Lai kasi ay nakikita ng Beijing bilang isang malaking tinik sa kanilang daraanan. Siya ay naging miyembro ng parliament ng mahigit na sa dekada. Nanalo siya sa 1996 Legislative Yuan election at naging representative ng Tainan City sa loob ng 7 taon. Taong 2020, siya ay nahalal na vice-presidente ng Taiwan at ngayong taon ay naging pangulo na nito at magsisimulang hawakan ng opisina sa darating na 20 ng Mayo ngayong taon. Sa kanyang mga plataporma, itutuloy niya ang mga nasimulan at hindi natapos ng nagdaang administrasyon, kaya naman dahil dito ay hindi ito ikinatutuwa ng Beijing. Ang ruling party kasi ng Taiwan ay nais ng pro-independence na nangangahulugan ng kalayaan ng Taiwan mula sa bansang China. Ang Taiwan ay isang isla na may sariling ekonomiya at pamahalaan, subalit nais ng China na muling mapa sa kanilang Taiwan dahil dati naman umanong parte lamang ng China ang Taiwan. Hindi sang-ayon dito ang kasalukuyan at papasok na administrasyon ng Taiwan. Ang kalayaan na ito ay siya ding nais ng karamihan ng mga mamamayan ng Taiwan dahil ang pagpili ng taong bayan kay Lai ay nangangahulugan din na ayaw na nila sa China. Ayaw mangyari ng China na muling maging independent nation ng Taiwan at gagawin umano nila ang lahat upang mapigilan nila ito kahit pa makipag all-out war sila sa Taiwan at sa mga kaalyado nitong bansa. Ginigit kasi ng China na ang Taiwan ay dating probinsya lamang nila at ngayon ay nais na nitong muling angginin. Taong 1894 nang magkaroon ng Sino-Japanese War na kung saan ang pinag-uugatan ng away nilang ito ay teritoryo. Mula taong 1937 hanggang 1945, mas lalo pang nakaranas ng pagpapahirap ang mga Chinese sa kamay naman ng mga Hapon kung saan nasa milyong tao din ang namatay. Sa kalagitnaan naman ng pangyayaring ito ay nakakita ng pag-asa ang mga Chinese dahil ang China at allied forces nito ay nagtagumpay noong World War II. Pero nang matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig, pumutok naman ang Civil War sa bansang China. Giyera naman ito sa pagitan ng Chinese Communist Party at ng Nationalist Party. At natapos ang hidwang ito taong 1949 kung saan nanalo ang Chinese Communist Party. Ang mga tao mula sa Nationalist Party ay nagtungo sa isang isla na ngayon ay kilala na bilang bansang Taiwan at ang mainland China ay pinamunuan ni Mao Zedong. Maaari niyong panoorin ang mga video ko na ito upang malaman ng maayos kung paanong nahiwalay ang Taiwan sa China noon. Ang pagkakahalal kay Lai Ching-te ay isa naman sa magiging balakid para sa China na ituloy ang kanilang plano. Gusto niyang makalaya ang Taiwan sa China. Malapit siya sa bansang Estados Unidos at kontra din siya sa nais ng China na sakupin ang Taiwan. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung kaya malaking tinik siya sa daraanan ng China. Dahil dito, tila muli na namang nagpasaring ang China sa pamamagitan ng paglulunsad noong isang araw lamang ng isang live-fire naval drill na kung saan ipinakita nila ang bago at mas pinagandang 611 boat na siya ring ginamit nila noong makasagupa nila ang Taiwan taong 1965 at ayon sa China ay nanalo sila noong panahong iyon.
Sa madaling salita, ang drill na ito ay isang malinaw na pagbabanta at mensahe para sa Taiwan. Nagmamatigas pa din ang China at nagbabala sa international community na kung sino man ang kumilala sa Taiwan bilang isang bansa ay ituturing nilang kalaban. Kasunod nito, hindi din naging ligtas ang ating bansa sa tila sama ng loob ng China sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Alam naman natin na may lihim na galit sa atin ng China, bunsod na din sa pakikipaglaban natin at ng ating gobyerno sa West Philippine Sea na pilit na inaangkin ng China na kanila umano. Pero bukod sa issue na ito, tila nadagdagan pa ang galit ng China sa Pilipinas nang dahil naman sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Ito'y dahil lamang sa simpleng pag-congratulate ni President Bongbong Marcos sa bagong presidente ng Taiwan. Tila hindi ikinatuwa ng gobyerno ni Xi Jinping ang ipinaabot na pagbati ni PBBM sa nanalong presidente ng Taiwan. Kasunod ng pagpapadala ng mensahe ng pagbati ni PBBM kay Taiwanese President-elect Lai Ching-te, binalaan niya ang Pilipinas na huwag makipaglaro sa apoy. Marami mang maaaring maging kahulugan ang madaling hagang babala na ito ng China. Mahahalata na babala ito na huwag na tayong dumagdag pa sa ngit-ngit ng apoy sa pagitan ng China at Taiwan na maaaring magliyab anumang oras. Sa isang social media post noong Lunes, sinabi ni PBBM kay Lai na malakas na kalaban ng China at kontra din sa tangkang pananakop nito sa Taiwan na nilulook forward ng ating Pangulo ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Taiwan sa hinaharap. Hindi may kakaila na hanggang sa ngayon ay may galit pa din ang China sa Pilipinas dahil pa din sa West Philippine Sea. Pero bukod dito, mahalaga din kasi ang ginagampanan ng Pilipinas upang mahirapan ng China sa tangkang pananakop nito sa Taiwan. Kung ang Kaohsiung Port at Bashi Channel ay gagamitin ng China sa kanilang pananakop sa Taiwan, ang Amerika naman ay magpapadala ng tulong sa Taiwan sa pamamagitan ng mga base nito na nasa Japan at Pilipinas. Kung titingnan naman natin ang Bashi Channel para sa Amerika, malaki ang magiging tulong nito upang magdala ng supply mula sa Pilipinas patungong Taiwan at mula naman sa Japan patungo din ng Taiwan nang hindi kailangang intindihin ng China. Hindi din gaanong madadaanan ito ng China dahil sa malapit lamang ito sa Pilipinas na kaalyado ng Amerika. Sa mga lumabas din na balita, may 4 na bagong base ng Amerika sa Pilipinas ang itinayo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong sa maayos na pagpigil ng Amerika sa China, partikular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa himpapawid sa South China Sea. Noong Marso nitong taon lamang, ang mga F-22 ay idineploy sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon pa ng joint exercises sa Philippine Air Force. Ang pangyayaring ito ay tila naging banta din para sa mga bansang nais angkinin ang ilan nating mga teritoryo sa West Philippine Sea tulad na lamang ng China. Dahil na din dito, tila nawawala ng strategic space ang China sa kanilang gagawing pananakop sa Taiwan. Magiging mas madali kasi para sa China ang atakihin. Bukod dito, ang mga US bases ng Amerika sa Japan at South Korea ay hindi pa aabot sa 600 milyang layo mula sa Beijing. Sabihin na nating tila sumisikip na para sa China ang mundo at hindi na sila makakagalaw ng maayos. Noong mga nakaraang dekada, ang South China Sea ay tila naging parang ilog ng China na maaari nilang pagbangkaan at gamitin ng walang pangamba at takot. Pero dahil sa pagkakaroon ng mga bagong base ng Amerika sa hilagang Luzon, ay tila nagkaroon na sila ngayon ng takot kahit paano na magpagala-gala dito. Dahil sa mga nangyaring ito, masasabi na ang Bashi Channel ay napakahalaga para sa China na makontrol nila ito bago pa man nila sakupin ang buong Taiwan. Subalit nariyan pa din ang Pilipinas na siyang magiging base ng Amerika para sa pananakop na gagawin ng China sa Taiwan dahil ang Bashi Channel ay katabi lamang natin. Siguradong mahihirapan ng China na kontrolin o mapa sa ilalim nila ito dahil sa maaaring pinagsama-samang puwersa ng mga kaalyado ng Amerika gaya ng Pilipinas na katabi lamang nito. Dahil sa hindi natuwa ang China sa naging pagbati ng ating Pangulo sa pagkakapanalo ni Lai Ching-te, ayon kay Ministry of Foreign Affairs spokeswoman Mao Ning ng Beijing, dapat umunong magbigay ng responsableng eksplanasyon ng Pilipinas sa naging mensahe nito sa bagong halal na Pangulo.
Ayon naman sa Foreign Ministry ng Pilipinas, ang pagbating yun ng ating Pangulo ay upang kilalanin ang mutual interest ng Pilipinas at ng Taiwan, kabilang na ang nasa 200,000 overseas Filipino workers o OFW sa Taiwan. Ang mensahe ni PBBM ay pasasalamat na din natin sa Taiwan sa pagtanggap nila sa ating mga kababayan at doon makapagtrabaho. Para kasi sa China, wala silang diplomatic relations sa mga bansang kumikilala sa Taiwan bukod sa Pilipinas. Ilan pa sa mga leader na bumati sa bagong halal na Pangulo ng Taiwan ay sina US Secretary of State Antony Blinken at Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa.